Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Sa pagkausapa, dalaygon ang Dios niini nga adlaw karon, niini nga buntag nga kita makapadayon sa atong bulaton. Higala sunod lang sa pipila ka mga minuto ako mga pakiguban kaninyo alang sa ato ang pagpamalandong sa atong devotional karon nga adlaw. O ginaot pa nga kamong tanan nagapaminaw karon, mga suking tigpaminaw diya sa radyo o sa tanan nato mga Facebook friends, anaa kamong tanan sa maayong kahimtangan o preparado ang kasing-kasing una-una sa pagdawat sa mensahe nga gusto sa Dios nga ipaabot kanato karon. Magatungyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Lagit nun gamahanan namong Dios, nagapasalamat kami once again sa oportunidad nga imong gihatag kanamo nga makabasa kami o makapamalandong na usab sa balaan nimong pulong. Panalangini man o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa tanan nga naabdan niini nga signal sa amo nga station dinhi sa Baganga, at the same time sa tanan mga Facebook friends o sa tanan mga ka-connect na ining Facebook page and maka-access Ginoo sa amo nga YouTube channel. I pray o God nga ang imong balaang pulong padayon sa panglihok o tandong sa kasing-kasing sa matag usa, sumala o Dios sa imong plano ug tuyo o sa imong kabubuton. Panalangini karon ang tibok buluhaton ini nga adlaw karon, and ikaw magpakamay kanamo ginamit imong balaang pulong ang maga-convect ka kanamo Ginoo. This I pray in Jesus name. Amen. Usa ka padayon usab nga oportunidad nga gihatag sa Ginoo kanato mapadayon tong pagpamalandong, no? Pipila ka mga adlaw wala ako niyo makauban gumikan kay lisod pag ang tingog ang atakihon, no? Nagka-flow ko for 3 days. That's why nga gi-take na tong opportunity nga maka-rest for a while and then ma-recharge usab kita o makapadayon kita karon sa pagbuhat sa bulaton. And as we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi, makalipay o dili makalipay, na asya mga tinutuyo o na say purpose. Ato lang is just continue on sa pag-trust sa iyaha, pag-depend sa iyaha, o sa paghulat sa iyahang mga buhaton para kanato. Now this time, sa atong pagpadayon, ato usab nga padayonon ang pagpamalandong ania kita nagahisgot karon about calling and conversion is God's supernatural work. Aniya kita sa part 2 sa atong pagpamalandong. Ang passages nga ato nga take up karon na kita sa chapter 10 verses 1 down to verse 8 and then ngadto sa verses 9 down to verse 33, no? Depending sa ato nga maabdan karon sa pagpamalandong. Atong tan-awon ang verse 1 sa chapter 10 nagaingon sa Cebuano language, ingon siya dinhi. Og didto sa Cesarea may usa ka lalaki nga ginganlan si Cornelio, kapitan sa panon sa sundalo nga ginganlan Italianhon. Maampuon og mahadlokon sa Dios uban ang tibuok niyang panimalay og naghatag og daghang mga limos sa katawhan og nagaampo sa gihapon sa Dios. Siya nakakita sa panan-awon sa dayag gayod sa may ikasiyam ang takna sa adlaw. Sa usa ka manulunda sa Dios nga misulod didto kaniya og miingon kaniya, Cornelio, og mingtutok kaniya, og sa nahadlok siya miingon, kinsa kini Ginoo? Aon sa kini Ginoo? Siya miingon kaniya, ang imong pagampo og mga paglimos mingsaka aron mahimong handumanan sa atubangan sa Dios. Og
magsugo ka karon og mga tao ngadto sa Joppe og ipatawag mo si Simon nga may bansagon nga si Pedro nga nagpuyo siya uban sa usa ka Simon nga magtatabas og sa panit. Kansang balay anaa sa ubay sa dagat. Siya mag-aasoy kanimo sa kinahanglan mong pagabuhaton in verse 7 og sa pagbulag sa manulunda nga nakigsulti kaniya mitawag si Cornelio og duha sa iyang mga sulugoon sa balay og usa ka maampuon nga sundalo sa mga nag-alagad kaniya kanunay og sa iyang gisuginlan sila sa tanan gisugo sila ngadto sa Joppe. Now ang question nga ato padayon sa tubag karon is why calling and conversion of an individual is God's supernatural work. Ngano makaingon man kita nga ang pagtawag sa Dios sa iyang mga alagad og ang pagluwas og tao usa ka supernatural work. Okay, so klaro kaing mga tubag higala. Kung bisan pa dili sa passage makita na to tungod kay ang tao di gyud ta kaluwas sa atong sarili, no? O wala tay alternative nga maligtas nato atong kaluluwa, atong kalag. O kung atong tan-awon ang passage naghatag kini og dugang nga tubag mahitungod dinhi that why calling and conversion of an individual is God's supernatural work. The conversion of Cornelius naghatag diini nga maong eksplanasyon o pagpasabot kanato, no? Si Dr. Luke nga nagasulat sa Book of Acts, gi-stress niya dinhi ang upat ka mga butang, 4 things in this conversion story. Number 1, the Christians initially resisted the idea of evangelizing Gentiles and accepting them into the church apart from any relationship to Judaism. No? At ang ginamdumon na unsa ang ginahimo, unsa ang kinaiya, unsa ang gina-practice ni Christians during this time. Makita na to nga ang Christian belief ning exist siya based sa sugo sa Ginoo sa expectation ni Jesus Christ. And then, murag matawag nato nga mura siya naging kaatbang sa Judaistic belief nga pundado na long time ago. No? Ato pakita kada dinhi una, ikaduha, that God Himself led the way in Gentile evangelism and acceptance, and He showed His approval. Ato makita nga it was God nga nag-abli sa door of opportunity nga maka-evangelize ang Christian church, early Christian church, ma-open ang gospel ngadto sa mga Gentile group o people, no? Mao kana sa pagpakita og gipakita sa Dios ang iyang approval sa paghimo niini. Ikatulo, it was Peter, the leader of the Jerusalem apostles, whom God used to open the door of the church to Gentiles rather than Paul. Makita na to based sa naka-record nga si Peter ang i-consider nga mga leader sa mga apostle during this time. Ato makita nga siya gyud ang gigamit sa Ginoo nga first nga maka-witness, maka-evangelize sa tanang rasa sa mga tao, mahudiyo man or mga dili hudiyo. Makita na to. Mao kana siya atong masabtan based sa atong mga nabasahan. Ikaupat, the Jerusalem church accepted the conversion of Gentiles apart from their associating with Judaism because God had validated this in Cornelius' case. Now, take note. Ang mga ang Judaism, ang ilang belief, taliwas kay grabe kay kalayo kay agwat, no? Lahi kayo compared sa teachings o gina-follow sa mga New Testament Christians or believers.
Now, ato makita nga ang mga katawhan nga nahimong Kristohanon, wala silang gi-required sa Ginoo nga mahimo silang mag-practice sila sa mga practices nga ginahimo sa Judaismo. No? So, mao kana siya makit-an, masabdan nato kana later. Now, atong ilhon usa, nganong ang life man ni Cornelio ang gigamit. Who Cornelio was? Kinsa man is Cornelio? Based sa record, Cornelio was a Roman soldier. Usa siya sa mga daghang sundalo nga Romanhon, o dili siya basta-basta nga sundalo. He was a centurion, no? Nagagunit siya, naga-rule siya og daghan nga mga sundalo nga under sa iyang pagdumala. A deeply religious man, no? Si Cornelius usa siya ka tawo nga naagi pagkahadlok, no? Naa siya ginatawag nga pagkilala sa mga naa sa ibabaw, no? Kanang ginatawag nga naa siya pagkahadlok sa Dios. Though of course, during this time wa pa gyud siya kaayo kakilala, di pa kay niya natungkad ang mga butang about sa true God. He was a devout man, no? Dibutado gyud siya sa iyang gituuhan, ug nagtuo siya that there is God. During his time nagtuo siya nga naay God, nga mao na nagaampo siya, though of course wa pa siya ka certain kung kinsa gyud, no? A God-fearing man, no? Sure siya nga naagay God, nagakahadlok siya sa God, nagatahod siya sa God, ug dibutado siya ni anak nga God, no? A generous man, dili lang nga dibutado siya, nakabalo siya og mga principle nga iya sa Dios, but grabe ang iyang practices. Makita na to recorded sa Bible ang iyang pagka-generous. Bot pasabot, dili siya nga tao nga kana itong pakitang tao, kundi gibuhat yun niya unsa ang dapat makaglorify sa Ginoo. Ngano makaingon man ta ni ana? Because he was a man full of good works. Ato makita sa record nga even ang mga tao noted yun nila kung unsa si Cornelius, ang iyang record, ang iyang mga ginahimo. A prayerful man. Maampuon yun siya nga tao, sundalo, leader. In fact, makita na to sa itong nabasa kaganina nga ang iyang influence dili lang si iyang being kanang ginatawag naa sa authority, nga ang naa sa ubos kailangan mo sunod whether mo aganahan or dili, pero kailangan mo sunod yun, dili. Kung dili, naay mga tao nga na-bless sa iyang kinabuhi o naging follower sa iyahang mga ways. Now, an unsaved man. Mao kini siya ang usa sa mga despite sa iyahang mga good qualities above nga atong na-mention, usa ka butang nga klaro nga nakasulat nga wala pa siya maluwas. So ato makita higala nga even today, daghan mga good people, daghan mga tao nga mga maayong yun, pero sad to say nga wala pa sila nakabalo sa true gospel. Wa pa sila tinuod maluwas, pero maayong yun silang mga performances, maayo silang mga kinabuhi. No? Now, higala atong hinumdumon that with all these good marks to his credit, he is not saved, and these works do not make him a Christian. Dili tungod kay siya, grabe ka generous, devoted siya, prayerful siya nga tao, good report, or so on and so forth. Dili tungod ana nga nahimo siyang Christian. Ha? Og ato makita, nga bisan mo, di pa po siya Christian, ato makita, ang iyang mga practices, ang quality sa iyang mga ginahimo, daw Christian po. No? Mamunang karong panahon, gala, tutanaw, makita no, nga, daghan mga Christians, nga ang iyang practices, murag daw di Christian. Now naapod vice versa pod. Naapoy daw dili Christian pero daw ang iyang practice daw Christians, no? Daw magtutuo pod. Ha? So mao na siya. Ang nakagana sa kinabuhi ni Cornelius kay dili siya self-righteous, no? Do nga gwapo kay ang record, pero ato makita nga wala siya magsalig siya ahang good reputation, good record, mga performances, kundi always siya nag-depend sa leading o sa buhat sa Ginoo.
No? Mao man ang tendency sa mga good people, kay ang good people temptation kay nila nga maging proud silang sarili, no? Labi na kung ilang gihimong maayong buhat para sa tao, agoy ka, lisod kay pagdili ma-appreciate ay delikado, magdiskurahi na, no? Pero si Cornelius tumakita nindot kay siyang quality sa iyang kinabuhi, pero despite of that, wala siya nahimong Kristohanon because of that. That's why ang Dios naghimo og way nga si Nicodemus, si Cornelius, iyahang ma-reach out sa gospel. No? Lesson to learn from this portion. Una, that our good works can't save us. No? Ang atong mga good works, dili gyud makaluwas sa atong kalag. Never. Mao na ang gipresent sa pulong sa Ginoo. Example, mao ang life ni Cornelius. Maayo siyang performances pero wa siya maluwas ana. Naluwas siya tungod sa grasya o sa gospel nga giwali sa iya. Ikaduha nga dapat ma-learn that good works can't save, but we are saved to do good works. Okay, mao na siya. Wala ta o dili ta maluwas atong good work, pero giluwas ka sa Ginoo aron magbuhat ka og mga maayong buhat. Ephesians chapter 2 verses 8 down to verse number 10. Kung basahon ni Gala, a very common verses of passage. Now, unsang gibuhat sa Dios? What God does. According sa record, makita nato dinhi that God directs Cornelius to send for Simon Peter in Joppa. Ha? So nagsugo ang Ginoo kay Cornelius. Nakita man sa Ginoo imuhang mga maayong performances. Ingon dayon, og nahinumduman kaniya. Busa tumana ang isugo ko kanimo. Pagkuha, paantua dito, no? Na specific command kung imong tan-awon. Ha? So klaro kayo nga wala gyud nakaluwas kay Cornelius sa iyang good works. Lamang nalipay gihapon ang Ginoo sa iyang na perform. That's why nga gitagaan siyang favor sa Ginoo. No? Gi-open ang door sa iyang kasing-kasing. Ma-open siya for the gospel. No? Ato makita that in prayer on the housetop he becomes very hungry and is placed in a trance. Kinsa man ni? Si Apostle Peter, ang giila nga leader sa mga apostoles during this time. Now, ikaduha nga butang, that the Holy Spirit prepares Peter for this missionary journey. Take note, higala. Si Pedro usa ka Hudiyo o wala siya'y connection, wala siya kaangtanan, wala siya'y ginatawag nato og pakitungo sa mga Gentiles tungod kay Hudiyo siya. Unya kuyaw og panghuna-huna ang mga Hudiyo kay para sa ilaha ang mga dili Hudiyo hugaw o dili acceptable for the kingdom of God, no? In general. Na mao kana siya makita. O kung sa gihimo sa Ginoo, gipakitaan siya og usa ka vision. Mao na dinhi a sheet let down from heaven contains every kind of unclean beasts, bird and bag. Peter is instructed to slay and eat according to verse number 14. Na makita na to nga nakita niya nga didto sa usa ka duyan, usa ka tela nga gisudlan og daghang klase-klase nga mga mananap nga kilala sa mga Hudiyo nga mga mahugaw, ipangbawal sa Ginoo nga di pakakanon, og gisugo siya, Pedro pagkuha unya pag-ihaw kaon. Unya si Pedro perti ka kuan sa ilahang balaod, dili gid siya mosugot. Mo ni ato makita sa verse number 14, apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o
nga mahugaw. Okay? Unsang gigamit sa Ginoo nga pamaagi to open sa heart and eyes ni Peter aron nga dili lang Hudiyo iyang sharean sa gospel but also mga Gentiles, pinaagi sa pag-break, pag-open sa iyang pagka-close-minded about sa mga pagkaon, no? Nag-refer niini. Ato makita that through this, God broke Peter's reluctance or resistance, no? Gibuak sa Ginoo, gibungkag sa Ginoo, no? So ato makita, as a Jew, Peter had never eaten any unclean thing even after Pentecost. So di gyud districto gyud kayo, di gyud siya magkaon, di gyud siya kuno sa mga unclean thing. Kay as a Jew, no? Peter wonders about the dream until the knock at the door and the messengers from Cornelius explain their mission. Hangtod nag-abot ang gisugo ni Cornelius nga magkuha sa iyaha, gipasabot sa iyaha, o kabalo kamo diha pa niya nasabtan ang sugo sa Ginoo sa iyaha. The Holy Spirit instructs Peter to go with them. But pasabot nga wala nay restriction ang gospel, dili lang para sa mga Hudiyo but also gi-open sa Ginoo ang oportunidad, the door of opportunity, giabli niya ngadto sa mga dili Hudiyo also. Now, what Peter did, unsa man ang gibuhat ni Peter after that? Sunod siya, niuban siya sa mga tauhan ni Cornelius, din pag-abot sa balay. Peter reluctantly enters the home of Cornelius. Pagsulod niya, alanganin siya kay kuan pagyod, Roman soldier pagyod, officer pagyod, no? So dili basta-basta nga pagkatao, pagsulod pagyod niya, ning luhod siyang atubangan ang centurion. Unsay gibuhat ni Peter? Peter does not permit Cornelius to bow before him, saying that he too is only a man. So ato makita ang humbleness ni Peter o ang iyahang understanding concerning sa iyahang role as apostol, preacher, o nasabtan po niya unsa ang dapat itudlo sa mga tao nga mo follow siya. Dili dapat magsimba og tao, dili dapat mo bow down og tao, kay nganuman ang Dios lang ang dapat ludhan, ang Dios lang ang dapat simbahon, ang Dios lang ang dapat alagaron. Mao kana siya dinhi ato makita sa good quality ni Cornelio o ngadto pod sa kinabuhi ni Peter nga exactly gyud nagtudlo sa kamatuoran, no? So walay leader nga dapat simbahon og ludhan kundi ang Dios lamang. Mao kana siya dinhi. Ikatulo, Peter preaches the death and resurrection of Jesus, and he gives the invitation to accept Jesus. Kung imong tan-awon after verse 43, ato makita na si Pedro able siyang nag-preach, nag-teach ngadto kanilang tanan. Dili lang si Cornelio ang naminaw, kundi iyang tibuok pamilya o daghan nga gipang inbitar niya. Makita nato ang eagerness, seriousness, and pagka-preparado sa kasing-kasing ni Cornelio nga iyang yun gibuhos, iyang gidedicate ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo, no? So take note gala, nindot kayo ang mga tao nga mga dibutado, kay pag maluwas mo samot pag yun ka dibutado, no? So nindot pud kayo siya. Now the three representative conversions, kung imong tan-awon sa Book of Acts, makita na to din hino in Acts chapter 8 na-convert dito ang Ethiopian eunuch. Katong Ethiopian eunuch based sa sa studies, siya kaliwat ni Ham, no? In chapter 9 na save si Saul of Tarsus, og kinsa man si Saul, sumala pa sa record, son of Shem, no? Kaliwat siya ni Shem.
O sa chapter 10, sa life ni Cornelius was the son of Japhet. Now, kinsa man ni sila? Mao kini ang tulo ka mga anak ni Noah. Si Shem, si Ham, o si Japhet. Nabot pasabot. Sa matag kaliwat ni ining tulo ka mga anak ni ni Noah na ay representative nga nangaluwas ang Ethiopian eunuch, Saul of Tarsus, and Cornelius. Representing sila ang matawag na to nga murag opening door diya sa ilahang gisugdan sa Ginoo ang ministry nga gi-open niya para sa tanang klase rasa sa kalibutan. That is the case of the kingdom of heaven. Gi-offer sa Ginoo ngadto sa tanan, walay gipili. Unlike sa Old Testament nga ang gi-bless lang gyud sa Ginoo ang special nga plan sa Ginoo, protection, guidance, or so on and so forth, naagyon sa iyang katawhan sa Israelites people. Pero pag abot na to sa time ni Jesus Christ, giablihan niya ang blessing dili lang sa mga Jewish people but also to the Gentiles. According sa Matthew chapter 16 verse 19, nagingon dinhi, "Og kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, og ang imong paggagapuson sa yuta, paggagapuson sa langit, og ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit." Now, dinhi ato makita igala nga dili kadto literal nga mga susi. Just an illustration. Bot pasabot nga si Peter ang gitagaan sa Ginoo sa unang oportunidad nga siya ang unang muabli sa pultahan sa kaluwasan sa tanang klase sa tao, tanang rasa sa tao sa tibuok kalibutan, representing sa tribo ni Ham, ni Shem o ni Japhet. Siya ang una gyud nga gigamit sa Ginoo nga maablihan. Og ato makita igala that Peter was the first to give its official blessing to the admission of both Jewish and Gentiles as full and equal members of the church. Ang pagtawag sa Ginoo diha sa iglesia sa kaluwasan, equal. Wala siya gipinig, wala siya gipili. Mahudiyo or dili hudiyo, parihog oportunidad. Kinahanglan maminaw sa gospel, mutuo sa gospel, o mudawat sa gi-offer sa gospel. God make Peter the instrument of opening the door of faith to the world, the first to preach the gospel to both Jews and Gentiles. This was done. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Natuman yun ang gisulti ni Jesus Christ. Ingnan niya si Peter, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the case of the kingdom of heaven is given upon you." Gihatag sa imuha ang mga susi. Ikaw ang unang muabli. Yan ang oportunidad nga ang gospel mas spread, makaabot ngadto sa mga tao na kinahanglan ini. Now, higala, take note. This case are now in us. In what way nga kini nga kay nga gigamit ni Peter mausab ang imong gigamit? Iwali ang giwali ni Peter, iwali ang giwali sa mga apostoles. Sangyaw tudloi ang mga tao, buhata as you can ang pwede nimong buhaton just to present to others sa gospel about salvation, which is only in the name of the Lord Jesus Christ. Ang tanan nga maghinulsol, mutuo kang Jesus Christ, nga siya nagpalansang sa cross, aron mapasaylo ang sala sa usa ka tawo. Kung imo ka nang iwali, isulti nga to kanila, you are now using the key of the kingdom to open the door of that person for him to be saved. Brothers and sisters, hinaot pa nga ang mensahe sa pulong sa Ginoo nakatandong sa imong kasing-kasing karon. May God
bless us all.